pag-aaway o ginagawang paninisik ni Senate President Chis Escudero sa Kongreso, sa Speaker of the House, hindi maganda dahil ito'y makakaapekto sa relasyon at saka mga panukalang batas. Kasi alam nyo, pag sinabing Philippine Congress, iisa yan, mababa at mataas na kapulungan. Lower and upper chamber. Iisa po yan sa ilalim ng presidential system of government. Ang ibig sabihin nun, panukalang batas sa Kongreso, dapat ipasa sa Senado para aproban, para maging ganap na batas. Panukalang batas sa Senado, dadalhin sa Kongreso para din aproban. Ibig sabihin, hindi magiging batas kung isa lang ang gagawa. Kaya mahalaga yung relasyon at coordination. Pero ito, ginawa po ni Senate President Escudero na sinisisi at binabanatan niya ang mga congressman at speaker dahil speaker lang daw may gusto ng impeachment laban kay Sara. Mga congressman daw mabagal kaya natagalan ito. So binaliktad lahat ni Escudero. Naghahanap siya ng palusot kung bakit doon sa kanyang ginawa na 4 na buwan ay hindi gumagalaw ang impeachment kahit na merong utos at pinag-uutos ng saligang batas na kaagad-agad ay mag-trial matapos silang matanggap noong February 5 ang article of impeachment. So hindi po magandang galawan ito. At palagay ko itong ginagawang ito ni Escudero, ito rin ang isa sa magiging dahilan kaya siya dapat talagang mapalitan bilang Senate President. At maglagay ng bagong Senate President sa papasok na 20 Congress na mayroong magandang relasyon sa Kongreso. Pag maganda ang relasyon ng Kongreso at Senado, maraming at positibo ang magagawa. Pero kung puro away, dahil sa takipan, may ugnayan sa Sara, Duterte, impeachment, wala pong mangyayari. Hindi natin kailangan ng away. Ang kailangan paninindigan, trabaho, at gawin ang karapat-dapat para sa bayan. Kaya nga po lumalakas ang panawagan at usapan sa loob ng Senado at sa labas ng Senado ang pagpapalit ng liderato. Actually, ang pagpapalit ng Senate President, exclusive yan sa mga senador. Pero dahil open na ang kabagalan, palusot, at kung ano-ano na ginagawa ng mga senador, lalo na ho ang pamunuan, ayan, pati ang taong bayan ay nakakaboses at nananawagan magpalit ng liderato. Kasi hindi maganda, pangitain na parang sobrang bagal, daming palusot, daming alibay, masyadong delay, masyadong na-dribble ang mga obligasyon nila sa ilalim ng saligang batas. Constitutional duty yan. Eh bakit inuupuan? Ayan. Okay? Ano inyong masasabi dyan? At pagkahaba-haba man daw po ng prosesyon, sa impeachment pa din po ang punta. Diba? Ayun. Doon pa rin napunta sa impeachment. At nanumpa na nga etong si Chis Escudero as presiding officer ng impeachment trial. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. Diba? Walang nagawa si Chis Escudero kung hindi ang sundin ang nasasabi ng konstitusyon at ang panawagan ng taong bayan. Ayan, buti na lang talaga si Senator Risa Hontiveros ay nagmosyon na kahapon na umpisa na po ang impeachment trial. Kahit po na dumaan sila sa butas ng karayom, ang importante, ang impeachment trial po ay matutuloy na at magigisa na si Sara Duterte. Pero bakit ganun? Parang itong si Robin Padilla ay hinaharang pong impeachment at gustong ma-terminate na ang impeachment kahit hindi pa ito nagsisimula. Nako, Senator Robin Padilla, bakit takot ka na mag-isa sa Senado si Sara Duterte? Bakit? Dahil alam mo ba kung saan dinala ni Sara Duterte ang kanyang intelligence funds? Alam mo ba na napakatibay ng mga ebidensya at talagang posibleng masibak sa pagka-vice presidente si Sara? Nako, Senator Robin at Senator Bato, yan ang tanong ngayon sa inyo ng taong bayan. Bakit ninyo pinipigilan ng impeachment? Ito pa po yung video. Sunod na pag-usapan natin, ito pa rin, draft resolution. Nako, bugbog sarado na po ngayon si Bato de la Rosa at yung ilang senador na pro-Duterte o identify na maka-Duterte. Dito ho sa mga sinasabi ng mga eksperto sa batas, mga professor, ng mga college of law ng iba't ibang eskwelahan tulad ng UP,
UST, Lasal, Ateneo, Sambeda, at iba pang law school sa buong bansa. Halos lahat nagsalita na. Na lahat sila, professor, nagsasabing, "Uy, mga senador, o senador Escudero, ikaw ay abogado, alam mo yan, mandatory yan, mandato na kayo ay mag-hearing, mag-trial. Huwag niyong palusutin ang resolution dahil hindi pwedeng harangan ng resolution at saka po ng Senate rules ang kapangyarihan ng makapangyarihang saligang batas." Yan po ang idinidiin at ako sang-ayon talaga doon. Dati ko na sinabi yan. Ang makapangyarihan at mataas sa lahat ay ang 1987 Constitution. Kaya ako sinabing nabububog si Bato kasi ngayon, alam nyo nangyari, sa loob mismo ng Senado, nagsisisiya na. Salamat at yung ilang mga senador, abogado, hindi nagsalita na katulad ni Alan Cayetano, ni Gatchalian, ni Ping Lacson, ni Soto, ni JB, may mga pahayag na rin yung iba na sandali, trabaho namin ito. Gusto sila duty namin ito, hindi namin pwedeng tanggihan. Yan yung tamang posisyon at paninindigan. Kaysa sa doon sa grupo ni Bato de la Rosa, Amy Marcos at kung sino-sino pang tinaguri ang Duterte's senador, ang sinasabi nila, hindi kailangan itong trial. So, sino ang lumalabag sa batas? Pero nagsabi na ang mga eksperto sa batas, mga retired Associate Justice, retired Chief Justice ng Supreme Court, at iba pang mga law professor, ang iisang sinasabi, irespeto, kilalanin ang saligang batas. At hindi ho yan talaga pwedeng pigilan. Dahil matindi. Okay? Dahil dyan, ito hong aking opinion, analysis, yung pag-iingay ng mga law professor, eksperto sa batas, napakalaking tulong sa kaalaman ng taong bayan, napakalaking tulong sa kanilang ginagawa, sana magtuloy-tuloy yan. Okay, marami na hong mga dean ng College of Law na talagang iisang linya, igalang ng mga mambabatas na gumagawa ng batas ang saligang batas. Kasi masamang president, masamang halimbawa sa kabataan at sa ating bansa na ibabaliwala ang batas dahil lang sa politika, pamumulitika at kampihan. Kaya yung kadi-dribble, kadi-delay, kaiiwas, maraming alibay ng liderato ng Senado ay pinagtatalunan ng apo. Salamat at sana po'y magpatuloy pa rin ang mga senador na bukas ang kaisipan magsalita na kailangan mag-trial. Kailangan, kahit hindi abogado, alam naman ninyo, binabasa naman, open na libro ang saligang batas na nababasa ito na kahit na sino na talaga naman hong nandoon sa ating saligang batas. So ang kanilang obligasyon. Pero bakit iniiwasan? Dahil kaibigan nila. Dahil gusto nilang pagtakpan. Dahil siguro baka sila'y nakinabang din. Wala po yan. Kahiya-hiya sa buong mundo ang nangyayari. Kaya itong 19 Congress patapos na. Hanggang Wednesday na lang ito. After Wednesday, wala na po yan. Babalik ang Senado 20 Congress sa July 28. Hopefully yung 20 Congress ay magiging mas matalino, mas masipag, mas magiging agresibo at susunod sa lahat ng mga batas, especially ang saligang batas. Yung mga pasaway na senador, makasariling senador, makapiling senador, hindi yan dapat pinapayagan kung ang kanilang galaw ay para lang sa isang pamilya, utang na loob o kapartido. Dapat pag senador, elected senador ng bansa, dapat national, dapat pang national, dapat senador ng Luzon, Visayas, Mindanao, hindi dapat senador lang ng Davao City, hindi lang dapat senador ng PDP Laban, hindi dapat senador ng Duterte lang, dapat senador ng lahat ng lahi ng mga Pilipino dito at sa abroad. Yan ang kanilang dapat alamin at dapat alam. Kasi yan ang sinasabi at sinumpaan nila sa saligang batas nang sila iproklama ng National Board of Canvassers ng COMELEC, lead by Chairman Garcia, na susunod sila sa lahat ng alituntunin na sinasabi ng saligang batas. Walang nakalagay doon sa panunumpa na sila at ng kanilang susundin at gagawin ay magtanggol sa isang partido, magtanggol sa isang pamilya, o magtanggol sa kaibigan. Hindi po sinasabi yan sa sinumpaan nila. Paalaala lang. Alam kong alam niyan, pero kailangan natin ipalaala para lalong maintindihan ng mamamayang Pilipino ano ang kanilang obligasyon at pananagutan kung sakaling hindi nila gawin ang kanilang obligasyon o tinatawag na constitutional duty para sa bayan. Please like and share, subscribe, follow. At mukha pong kumbaga parang nangamba, mukhang nabigla ang atin pong Senate President sa napaka-init na pagbatikos ng napakaraming institusyon
kolehiyo, universities, mga abogado, constitutionalist, at pati na po taong bayan. Sa pagnanais po na maumpisa na ang impeachment trial, kaya kagabi wala na siya nagawa, di ba? Kahit na napakarami po nilang pinagtalunan, debate at mahabang kanilang pagtalakay dito po sa impeachment trial, ay nasunod pa rin po ang mandato ng konstitusyon sa Senado. At yan po ay hindi talaga kayang pigilan ng kahit anong resolusyon, kahit ano pang panawagan ng mga DDS, DDLIS, DDF senators, na wag po ituloy ang impeachment trial. Malabo po kayo. Dahil ang majority ng Pilipino ay gusto pong malaman ang katotohanan kung saan ni Sara Lustay, ang pera ng DepEd noong siya ang DepEd Secretary. Ayan, ako. So, abang-abang po. Etong mga paparating na tagpong ito, etong impeachment trial ay sisimula na po at tingin ko, ito'y talaga magko-crossover po papunta sa 20th Congress. Kung ito man po ay hindi matapos ngayon 19th Congress at mag-crossover, wala pong problema. Diba? Okay lang yan. Ang importante po, ay madinig ito at makita natin ang sagot ni Sara kung saan niya dinala ang pera, sino si Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, Juan Miguel Uwishi at napakarami pa pong mga fictional character na nakatanggap ng milyon-milyon, sandamakmak, limpak-limpak na pera mula po sa DepEd noong siya ang secretary ng ahensya na ito. So salamat po Sir Mike Abe sa inyong video. Salamat po sa mga manonood natin na nandyan po. Ang ating next vlog ay patungkol naman po sa napakanuknukan ng katalinuhan na si Robin Padilla. So yun lamang po. Thank you Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first.